Mga biyan, aton gin tapos ang aton na seminar last Friday, Daniel 1, kag ina nga seminar hatag sa aton sang istorya paano si Haring Nabucodonosor nakadawat sang iyang damgo kag paano si Daniel nagpalapit kay Ariok. Kag karon nga hapon aton makita mga biyan nga si Daniel ara na upod na sila ni Ariok. Versikulo 24, kung aton basahon sa Biblia, si Ariok grabe ka-excited nga dalon niya na si Daniel sa tubangan sang hari. Kag siling pagani ni Ariok, nakita ko na ang tao, no, nga pwede magsugid sa imong damgo. Sa dira nga ara na si Daniel sa tubangan sang hari, si Daniel ginsukit-sukit anay o ginpamangkot anay sang hari. Kag siling sang hari, masarangan mo bala? O makasarang ka bala? Masugid mo bala sa akon kung ano ang damgo ko? Kag kung ano ang kahulugan sini? So amo ini karon nga hapon mga biyan ang aton nga tukion kung ano ang damgo ni Nabucodonosor kag ang kahulugan sini. Nagsabat si Daniel, siling niya wala sing tao, Senyor Hari, nga maalamon. Wala sing magikero, manughimalad o kung manugpakot nga pwede magsaysay sang imo nga damgo. Gawas, siling niya sa versikulo 28, sang Diyos sa langit nga nagpahayag sang mga misteryo. Kung may ara ka mo Bible, mas nami kung inyo sundan ang aton pagtuon, no? Kag pwede ninyo mabasa ini sa inyo nga Biblia, versikulo 28. Ari mga biyan, aton nakita nga si Nabucodonosor, si Ariok, bisan si Ariok mismo, kag si Nabucodonosor, ang ilang pagkakilala sa Dios, hapaw pakatama. Kay gani, ang ilang nga ginapangita, ang tao. Pero ang Diyos, maayo, tungod kay sa tunga nga na-exile si Daniel sa Babylonia, gingamit siya sang Diyos para iya ipakilala sa tibuok Babylonia ang iya nga Diyos. So ari sa versikulo 28, siling ni Daniel, ang Diyos sa langit, amo lamang ang makapahayag sang imong nga damgo. So ari ang kontras sang kaalam sang tao kag kaalam sang Diyos sa langit. Siling ni Daniel, Senyor Hari, sa pagtulog nimo sa ibabaw sang imo katri mayara ka ginahuna-una. Kag ang imo nga ginahuna-una amo ang mga butang nga umalabot. Aton basahon sa bersikulo 29. Sang nagakatulog ikaw, mahal nga hari, nagdamgo ka nahanungod sang palaboton. So ang damgo niya mahitungod sa palaboton. Kag ang Diyos nga nagpahayag sang mga misteryo, nagpakita sa imo sang magakahanabo. So amo ini mga abyan ang damgo ni Daniel, ni Nabucodonosor. Ini nga damgo para o nahanungod ini sa mga umalabot. Palaaboton. In English, mga kaabyanan, it's about the future. So dito sa ni sang Dios gipakita kay Nabucodonosor ang mga butang nga umulabot. Mayo pa si Nabucodonosor napilian pa sang Ginoo kundi niya isugid. But I believe si Nabucodonosor isa ka gamhanan nga tao sina nga panahon kag gagintuyo ini sang Dios tungod kay gusto sang Dios nga pinagi sa iya ibalita, ibantala niya sa tibuok kalibutan ang iya nga ginsugid sa iya. Pero mga biyan, aton padayonon sa pagtuon ang Biblia kung inibala ginhimo ni Nabucodonosor. Nagsugod na si Daniel sang pagsaysay sang damgo. Siling ni Daniel,
Haring Nabucodonosor, ang imo damgo mahitungod ini sa isa ka larawan ngang iya nga ulo bulawan. Tapos ang iya nga arms kag chest o iya dughan ini silver. Kag ang iya nga hawak isa ini ka bronze. Kag ang iya nga tiil salsalon. Kag ang iya nga feet, tiil mangyapon. Ang sa babaw niya tuhod. Ang sa dalom, ang sa iya nga tiil ini salsalon kag clay. Iron and clay. In short, Senyor Hari, amo ni ang imong damgo. Kung nagalantaw ka mo sa Facebook, no, makita ninyo ang picture. Ang ulo nga bulawan, ang dughan nga silver or pilak, ang hawak nga bronze, ang legs nga salsalon, kag ang tiil, iron and clay. Kag Senyor Hari, sugwidan ko ikaw, nga samtang ikaw nagalantaw sa larawan, may isa ka bato, versikulo 34 hasta sa 35, may isa ka bato nga nahulog, kag ini nga bato nag-igo sang larawan sa iya mga tiil nga salsalon kag daga, kag nagdugmok ini sa ila. Mga biyan, kung si Nabucodonosor ma-imagine naton si Nabucodonosor pamati sang damgo. Kag gusto pagid niya padayonon ni Daniel. Ma-imagine naton, sige Daniel, padayon. Kung ano ang meaning sang akon nga damgo. Excited na si Nabucodonosor nga mabalaan niya ang meaning sang iya nga damgo. Siling ni Daniel, Senyor Hari, ako na isaysay sa imo kung ano ang meaning sang imo damgo. Mga biyan, ini nga kapitulo, isa sa mga paborito, kag isa sa mga ginabalik-balik sang aton nga mga layman, mga pastors. No? Amo na nga, I believe, nga expert na ang tanan nga nagapamati sa aton subong. Siling ni Daniel, nagsugod na si Daniel, bat-bat, siling niya, Senyor Hari, kapitulo 2, versikulo 38, you are that head of gold. Tulala si Nabucodonosor. Pero hindi sa katingog, siya ang ulo nga bulawan. Mga biyan nga si Nabucodonosor amo ang ulo nga bulawan. Sa Biblia, mga biyan, kung imutun-an ang pulong hari kag ang pulong gingharian, it interchangeable lang na siya. Meaning to say, pwede gamiton ang hari, pwede man gamiton ang gingharian. Nga gintawag ang Babylonia nga bulawan. Kung imo lang taon, mga biyan, ang history sang Babylon, ini gintukod ni Nimrod. Kag ini amo ang pinakauna nga syudad nga daw nahimo siya nga kontra sang katawhan sang Dios. Daw siya ang una nga syudad nga nagiging type sang enemies, sang syudad nga nagabato sa Dios, nga nagabatok sa Dios. Nagsugod ang glory o kung pagkahimayaon sining syudad sang Babylonia, natabo ini sa tatlo ka nagkalain-lain nga period sa history. Nagiging glorious ang Babylonia sa panahon ni Sargon I. Kaniadtong 2300 BC.
it became the first world empire in history. Kag ang Babylonia, naging famous man siya sa panahon ni Hammurabi from 1729 to 1686 BC. Ang mga ancient history, imo makita ang ilang mga sinulatan. Bisan imo lantawon ang mga history, makita nimo ning pangalan nga Hammurabi. Kag ang Babylonia ini nagsikat kag nagiging glorious pagid sa panahon ni Nabopolassar. Amo ni siya ang tatay ni Nebuchadnezzar. Sa dira nga nagsugod si Nabopolassar sang umuwad iya nga ginpapag-on ang gitawag Neo-Babylon sugod sang 626 BC to 605 BC. Kag ini ginsundan, gindawat sang iya nga bata nga amo si Nabucodonosor halin sa 605 BC to 562 BC. Nga siya amo ang naghimo sang Babylonia the most magnificent city in the ancient world. Mga biyan nga ang bulawan ang description sang amo nga nasyon o Babylonia. Ang mga historians, labi na si Hippolytus, Greek historian, no? Siling niya, makita sa templo ni nga gintukod ni Nabucodonosor sa Babylonia, sa templo nga gitawag Isagela, sa idalom sang shrine, multicolored shrine, nga gitawag pud naton Itiminangke. Sa idalom sina nga shrine, may ara dira nagapungko nga Diyos, gitawag nila Sibel. Kag ining bulawan, nga imining larawan nga Sibel, bulawan ini all made of gold. Kag ang ginapatungan sini, ang base nga ginapatungan sini is also made of gold. Sa gawas sang templo, may ara man dito golden table. Kag halos bisan diin nga bahin sang gingharian ni Nabucodonosor, gold is used to embellish, everything nga ara sa iya nga gingharian. Amo na mga abyan nga ang gingharian nga Babylonia gitawag ini gold. So hindi makatilingala nga naintindihan ini ni Daniel. Dahil gani, sunod nga chapter kung aton tunan, nakahimo si Nabucodonosor sang isa ka statwa nga puro gyapon bulawan. Meaning damo gid bulawan sa Babylonia. Babylon is representing the head of gold, kag ini biblical sumala sa bersikulo 38. Aton padayonon ginsaysay pagid ni Daniel. Siling niya, Senior Hari, ang problema may magdason, may magsunod nga gingarian sa imo. Ang madason nga gingarian hindi pariho kagamahanan sang imo gingarian, siling niya. Ini mga nga gingarian mga abyan kung imo tun-an ng history, Medo Persia ini kag Greece, no? Kung aton tun-an ang Biblia, gamay lang katama diri sa kapitulo 2, gamay lang katama ang description sang Bible may tungod sang Medo Persia kag Greece. Tungod kay kung imo tun-an ang focus ni Daniel, ang focus sang writer is more on the first kingdom and the last kingdom. Amo na nga mas laba-laba ang description niya sa first kag sa last. Ina tun-an karon. Mga biyan, hindi tungod kay siling ba sa teksto kagay na siling niya diri ang gingarian nga magsunod ang madason sa imo nga ginarian hindi pariho kagamhanan sang imo ginarian, meaning inferior kingdom. Kung imo lang tawon inferior ang Medo Persia kag Greece. Hindi tungod sang kalapad sang iya nga
teritoryo o kung sa kadugayon siguro sa iyang existence. Inferior ang Medo-Persia in a sense of a lesser degree, o when it comes to Babylon's luxury, magnificence, and inner unity. Kayo, tanawa ang mapa mga abyan. Bali, amo ini ang gingharian sang Gresya. Kung imo ng tawon, ang gingharian sang Babylonia, amo lang ni ang nasakupan niya, ining may libot nga pula. No? Pero ang nasakupan sang Medo-Persia, mas lapad-lapad siya sa Gresya, Babylon. Alright? Pero mas lapad pa ang Greece kung imo lang tawon. So when it comes to the land area, mas lapad ang Medo-Persia, mas lapad ang Greece, pero ang Biblia nagambal nga mas pag-on ang Babylonia in a sense nga ang Babylonia luxurious, magnificent, kag ang strength within the city is very strong. Kag imo man ini makita tungod kay ang metal nga ginrepresentahan sang Medo-Persia, pilak, no? Mas ligon, o kung mas ligon gid man ang bulawan kaysa pilak. Now, ang Medo-Persia ginrepresentahan siya sang silver tungod kay kung imutun-an ang propesiya, ang Biblia, ang history naman, during the time of the Persian Empire, silver o kung ang pilak, siya amo ang nagiging medium sang exchange, barter, no? Sang economy. So, sa ilang kapanahunan, ginagamit ini nila kada adlaw sa ilang buluhaton. Kag ang Persian also use silver in their taxation system. Magkulikta sila sang tax. Ang ilang ginakulikta silver. Muna nga waylain nga gingamit si Daniel sa iyang history. Sa pagsulat niya sa libro sang Daniel, amo ang na-describe niya silver. So, ang sunod nga gingarian, Greece, no? Kag ini nga Greece, ini nga gingarian, gintukod naman ini ni Alexander the Great. Ang, by the way, tuntun-an ang Medo-Persia kag Gresya sa madason sang medyo detail gamay. Pero kay wala man sa gin-detail diri sa chapter 2, muna nga medyo brief lang ang aton nga pag-discuss ini. Ining Greece, mga abyan, kung imo lang tawon, sa panahon man sang Greek, bronze man ang gingamit diri. Kaya nga, sa panahon sang Greek, ang mga soldiers o kung ang mga sundalo, nagagamit na sang mga brazen armor. Ang ilang mga helmet, ang ilang mga shields, kag tanan nga mga parapanalyas nila, mga axes nila, nga ginagamit nila sa battle, it is made of bronze na. Kag siling ni Herodotus, nga nakita sa palananawon, nakita sang isa ka, nakita ginsulat sa isa ka Egyptian, Samaticus the first of Egypt. Nakita niya ang sa iya palanawon ang invading Greek pirates. Kag gitawag niya ini men of bronze coming from the sea. So ari katumanan sang tagna nga ginhambal ni Daniel, no? So ay sing lain nga nagsunod sa gingarian sang Medo-Persia, amo ang gingarian sang Gresya. Kag wala nagdugay si Daniel dira sa gihambal ko na hisgot sa dayon sa ikaapat nga gingharian. Kag amo ina sa bersikulo 40. Ang Biblia nagambal, dayon may magatindog nga ikapat nga gingharian nga subong kabakod sa salsalon. Ini magadugmok kag magaligis sang nahauna nga mga gingharian. Mga biyan, ang ikaapat nga gingharian, ikapat nga gingharian nga salsalon, ini waylain kung imuton-an ang history, nagarepresentar ini sang gingharian
sang Roma. From history, kung aton tun-an ang history, aton mabasa nga ang Roma iya nga gingkangker ang tibuok Hellenistic kingdom o kung gingharian sang mga Greeks. Ginuna niya ang Macedonia. Nahulog ang Greek ang Macedonia sa 168 BC. Later on, nag-proceed siya sa Egypt. Hangtod nga hindi makaya sa Egypt, aton makita nga si Queen Cleopatra sang 30 BC. Nag-suicide kay amuna ginsakop sila sang Roma. So kung imo lang tawon ang mapa, malawak o malapad ang empire nga ginsakupan sang Roma. Tanan nga nasukupan sang Babylon, nasakop sang Persia, sakop gyapon niya sang Gresya, nasakop kag naglapad pagid. So gamhanan katama ang Roman Empire. Kag siling sa ni Hippolytus, no? Isa naman ka historian, rejoice, blessed Daniel, thou hast not been in error. Already the iron rules. See? Kay kung imo talupang doon sa history, nagsugod man ang Roman army sa ila kapanahunan, sila man ang nagtuman sang tagna nga amo ang naggamit sang mga swords and breastplates. Ang ilaman nga mga gamit sa pakig-away, ini made of iron o konsalsalon. No? So, mga biyan, natuman gid ini sa kapanahunan sang Roma. Ini nga propesiya. Sa versikulo 41-45, nagapadayon si Daniel saysay sang damgo ni Senyor Hari. So makita naton do wala sang siguro kaon-kaon si Nabucodonosor kay nagapamati siya sang saysay ni Daniel sa iya nga damgo, no? Sa kapitulo 41-45 nakaabot na si Daniel sa tiil. Siling ni Daniel, ang tiil ini nagakahulugan nga ini nga ginharian mapihak kay nga ang gingharian is made of iron and clay. Sa kakusog sang Roma, by the way, kung imo lang tawon studihan ang iron, way lang dito sa legs nakaabot siya sa tiil. Therefore, ang tiil continuation siya sang legs. Okay? Sa aton pa ini mga gingharian gyapon napundar dira sa Roma. From the strongest and most unified country or world empire nga mo ang Rome, it became the weakest later on and most divided empire sumala sa gintagna. Ining pag-upod sang clay, no? Sang clay kag salsalon, ini nagakahulugan nga ini nga mga ginarian mapihak. Well, natabo ini sa history sang Rome Empire. Natabo sa history sang Roma nga ang tibok Roman Empire natunga gid man. Ang diri sa piyak nga bahin gitawag ini Western Empire. Ara dira ang Italia kag ang capital sini amo sa Roma, no? Kag ang katunga sini amo ang gitawag Eastern Empire. Okay? Pero ini nahitabo mga biyan sa kapanahonan ni Diocletian. Pero sa dira sa mga kabataan ni Diocletian, sa dira nga naghari liwat si Alexander the Great, iya ini liwat gintunga, panlinilitiro, natunga naman liwat, and then halin sina wala nagid nag-isa paliwat ang Roman Empire. Sang AD 476, no? Ang isa sa mga tribo nga ginganlan si Odoacer, atake niya ang Roma.
kag ang Roma sina nga time weak na. Tungod kay ang iban nga mga supporters, ang iban nga gingarian, hindi na kaayo suportado siya. So, ang pinakalas nga emperor nga amo si Romulus Augustulus sang 476 na-depose. So, nag-end ang Western Rome, okay, sang 476 sa dira nga ginsulod sin inini Odoacer. Although ang Eastern Empire nagapadayon pa even until 1453. Pero later on, ining Eastern Empire kung sa diin ginbalhin ni Constantine the Great ang capital from Rome to Constantinople, okay? Ini nga kingdom later on nawala man gyapon. So nagpadayon ang pagka-weak sang Roman Empire. Hangtod nga ini nagtunga nagbahin-bahin. Ginsulod sila sang nagkalain-lain nga mga barbarians. Tawag nato ni sa history. No, panahon ini sa mga barbaric people, barbarians, may Visigoth, may ara man nga Alemania, Ostrogoths, Burgundians, okay, si Odoacer, okay. Amo ini mga abyan ang katumanan sang tagna, ginhambal sang tagna nga ang Europa, okay, magpihak-pihak. Ang gingarian sang Rome, ang empire sang Rome, ini mapihak kag ini maging weak. Ari mga biyan, sa sini nga kapanahonan, weak na kag natuman gid ang tagna. Sumala pa sa 41, versikulo 41 hangtod sa 45, may tungod kay ara ang presensya sang iron, no? May bahin man nga mabakod, kag tungod sang presensya sang clay, may ara man bahin nga maluya. Ini mga abyan nagapamatuod sa aton nga ang tiil, kung sa diin ang larawan nagatindog, isa ini kawik. Isa ini kawik. Aton padayonon mga abyan ang gintagna. Siling pa ni Daniel. Paningkamutan, no? Sang mga tao sa Europa o sa sina nga empire, sa sina nga kapanahunan, sa kapanahunan sang tiil, nga magasimpon sila, pinaagi sa pagsimpon man sa kaliwat sa mga tao. Meaning to say, matabo ang ginatawag nga intermarriages between kings, kag ini natabo sa kapanahunan sang divided kingdoms. Kung imo lang tawon, si King Frederick nag-asawa kay Queen Diana para lang gid nga ila nga ma-unite ang gingarian. Pero ang tagna mga biyan nagambal nga hindi gid sila mag-isaliwat. They shall never be one again. Kung imo lang taon, madamo nga mga away ang nahitabo sa Europa. Ara dira ang hari sa Britain, okay? Ang hari sa Germany, si Emperor Williams, kag ang emperor sa Russia, kung imo lang taon, no? Ang emperor sa Russia, si Tsar Nicholas II, kag ang hari sang Great Britain nga si King George, tanan ni sila mga abyan, ining sa Great Britain, kag sa Russia, kag sa Germany, mga kuani sila, mga pakaisa lang sila, mga first cousin ni sila. Kaya ang ila sini nga lolo, amo ang hari sa Denmark. So, kung mag-away ang Europa, ini nga mga country, parehas lang may isa kadako nga away sa isa sa sulod sa panimalay. Meaning to say, ini sila nga mga hari, resulta ini sang intermarriages, sang pagsimpon sang mga seeds, no? Kaliwat. Pero mga abyan, ang propesiya, okay, nagakatuman gid, nga bisan anhon sang tao nga sila unta maka-unite liwat
wala, hindi na gid sila mag-unite liwat. In a sense nga ini gintag na sa libro ni Daniel, mga abyan. Ang ginhambal pa sa bersikulo 41 hangtod sa 45, apang hindi sila magtapikay. Bisan anhon nila, hindi sila magtapikay. May mga tao nga gintry nila unite ang Europe. Ara dira si Napoleon Bonaparte, Wilhelm Kaiser, okay? Madamo pa nga mga tao nga gusto mag-unite sang kalibutan, pero all of them mag-unite sang Europe, all of them failed tungod mga biyan sang gintagna nga hindi kaya i-unite sang tao ang tibuok Europa liwat, in a sense nga gintagna na ini. Mga biyan, kung imo i-review ang damgo ni Daniel, medyo laba-laba na ang explanation ni Daniel kay ni Nebukadnezar, no? Nabucodonosor. Reviewon tanay, no? So kung reviewon naton, ang ulo nga bulawan amo ang Babylonia, ang silver nga arms or chest, Medo-Persia, nga then ang thigh amo ang Greece, ang legs of iron amo ang gingarian sang Rome, ang feet of iron and clay amo ang divided kingdoms of Europe, nga sumala sa gintag na ini magapadayon nga divided hangtod sa hangtod, hindi na gid sila mag-isa liwat. Ara mga abyan, kung imo tun-an ang history, imo makita ang katumanan sini nga mga tagna sa history. Makitaan ang specific nga date kung saan o nagsugod ang kada ginharian, kag ang pinakanami diri amo ang pinakakatapusan ang tiil, tungod kay ang divided kingdoms nagsugod sang AD 476, kag ini magapadayon hangtod sa second coming. Kay nga mga abyan, ang sunod sini nga isaysay ni Daniel kay Nabucodonosor amo ang pagkahulog sang tiil. So ari na, siling ni Daniel, ready ka na, aring Nabucodonosor, ako na isaysay mo. Ang bato nga nahulog, okay, sa larawan nga nag-igo sang tiil, sa larawan nga nagdugmok sini, nga pormero gamay, literon naging dako ini, Senyor Hari, ini nga larawan, kung imo basahon sa kapitulo 35, no? Sang Daniel 35 hasta sa 34, 35 siling diri, nakita mo tubtob nga ang bato natibhag sa wala sing kamot. Nga nag-igo sang larawan sa iya mga tiil nga salsalon kag daga, kag nagdugmok sa ila. Niyan ang salsalon, ang daga, ang saway, ang pilak, kag ang bulawan, nadugmok sing tingob, kag nangin kaangay sang labhang sang mga linasan sa tingadlaw. Ginpalid sila sang hangin, sa bagay nga wala sila makit-i, kundiin ang duog, apang ang bato nag-igo sang larawan, nangin dako nga bukid, kag naghilob sang bugos nga duta. Mga biyan, wala diri gin specific sa Daniel 2 kung ano ang bato. Pero kung imutun-an ang Biblia, sumala pa sa aton introduction nga para aton makit-an kag mabalaan ang meaning sa propesiya, kinanglan i-compare naton ang mga ginhambal sa Biblia sa lain nga ginhambal sa Biblia. Imutun-an, no, sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 44, ini nga gingarian, ini nga bato, okay, may tabo ini, in the days of these kings, okay, shall the God of the heaven sit up a kingdom. Siling niya, ari diri, wala gin specific, no? Pero siling ni Daniel, ini nga gingharian ini nga halin sa Dios. Kag ini nga gingharian will never be destroyed, and the kingdom shall not be left, siling pa diri, to other people,
but it shall break into pieces, consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Mga biyan, ang klaro diri, ini nga bato, o ini nga gingarian, halin ini sa Dios, kag it will stand forever. Sa giambal ko, wala gin specific ang meaning sang bato. Pero imo makita mga biyan kung imo tun-an ang iban nga mga teksto sa Biblia. 1 Corinthians chapter 10 verse 4, Isaiah 28 verse 16, Luke 20 verse 17 and 18, ang bato mga biyan ini nagkahulugan kay Kristo. Jesus Christ is the rock. And since Jesus Christ is king of that kingdom, the kingdom that represents the rock or the stone that later on became a rock is no other than the kingdom of Jesus Christ. Kag ang pag-abot sang bato, ini ang katamanan sini, amuman ang pag-abot sang gingharian ni Kristo. Mga biyan, ini nga klase sang propesiya kung namati lang maayo si Nabucodonosor. Ha? Kung iya ini ginbutang sa iya kasing-kasing, makulbaan na ini siya. Kaya nga, ang kingdom nga ini magdugmok sa tibuok kalibutan. And that is about the second coming. So mga biyan, amo ini ang kahulugan sang damgo ni Haring Nabucodonosor nga ginsaysay ni Daniel halin sa una hasta matapos mga biyan. Aton makita kag imo mabasa pagkatapos ni ni Daniel saysay kay Nabucodonosor. Si Nabucodonosor nagluhod sa tubangan niya. Kag siling pa ang iya guya nagaduot sa duta. Kag siling niya ang imo Dios, Daniel, amo ang labing gamhanan sa tanan nga mga Dios. Gintagaan niya si Daniel sing mataas, okay? Pagkatapos na, gintagaan niya si Daniel sing mataas nga palangakuan. Manami nga mga regalo. Kag ang iya nga mga gintawag man ni Daniel, ginapil man ni Daniel ang iyang mga amigo. Kag sila tanan na promote sa gingharian ni Nabucodonosor. Mga biyan, natapos ang istorya sang Daniel. Daniel 2. Nga again, ang Ginoo nag-vindicate naman sang pagtuo ni Daniel. Mga biyan, ang ini nga chapter, ang duha nga bahin sang Daniel 2, tagaan naman nakon sang 3 kaleksyon. I believe, madamo nga klase sang leksyon man ang inyong makuha. Kung way ko man nasaysay maayo ang tanan nga detailed nga interpretation sang propesiya tungod kay ang aton oras limitado. I hope mga biyan nga inyo pagigtun-an ini. May ara ako 3 kaleksyon nga ihatag. Una, earthly kingdoms will not last forever. Amo nang una. Ang tanan nga gingarian nga aton ginhisgutan kung sumala pa sa propesiya. All of them will not last forever. Now, take note sang mga klase sang metal nga gingamit diri sa sang Diyos mismo sa paghatag niya sang leksyon kay Daniel, sang damgo kay Daniel, kay Nabucodonosor. Ari diri mo makita ang ulo bulawan, ang sunod pilak, ang sunod bronze, sunod salsalon kag clay. Kung imo makita ang pasunod sang sini nga mga metals, imo makita nga it is in a descending order. Padalom siya. Descending order of value points to the instability of the image. Imo makita nga ang image hindi stable. If the image
represents the different kingdoms of this world. We are being told sa sini, mga abyan, nga mensahe, nga ang gingharian, ang mga gingharian sa tibuok kalibutan is founded on a clay or a muddy base, kag ini isa ka-weak, kag it will not last long. Ang mga mabugat nga mga metal nga nagatindog resting on a clay is doomed for collapse. Mga biyan, madamo ang mga nagapamangkot kung ano ang padulngan sa sini nga kalibutan. May madamo nga nagaasa, nagawali nga ining kalibutan, pwede pa masulbad ang mga problema. Nga ang worst nga kalibutan pwede pa ma-rescue. Kay gani may mabatian kita nga manugwali sa Mindanao, ginahagad niya ang tanan nga mga batanon nga magsaka sila sa bukid, kay magtanom sila sa kahoy, kay ila i-restore ang kalibutan. Mga biyan, this world will never be better again. Aton mabasa o mabatian ang mga kanta. Ang kanta ni Michael Jackson, no? Michael Jordan. Heal the world. Make a better place for the children. Kaya pa bala nga ayuhon i-heal ang kalibutan? Mga biyan, kung ikaw nagapati sina, hambalon ko ikaw ang Biblia nagambal, this world will not last long. Ini nga kalibutan is founded on a clay. Tanan nga mga gingarian. Aton makita subong ang mga gingarian, ang mga kingdoms, ang mga countries sa tibuok kalibutan nagapaindis-indis kung sino ang hari, kag kung sino ang magsulbad sa mga problema. And people, the tendency of the people sa pagkakaroon, amo ang paglantaw sa mga leaders. Amo na nga kung may sipyat, leaders ang ila nga basulon. Kaya nga, most of the people today put their trust on men, on the leaders. Mga biyan, I am reminding each one of us that we should not put our trust on those kingdoms and on those leaders. Let us look forward for the coming kingdom. So lesson number 1, this world will not last long. Number 2, mga biyan, in a little while, we are going home. Kung imutunan ang Daniel 2, mga biyan, ari ang aton ilocate kung diin na kita sa aton kapanahunan, aton makita nga we are now in the period nga ara kita sa tiil sang larawan. Diin na kita dapit, ara na bala kita sa kuko dapit, way kita kabalo, way kita sang specific nga date kung saan ugid mag-abot ang bato. Pero mga biyan, ang propesiya naghambal, mag-aabot ang bato, kag ang katapusan na lang naton nga ginapaabot, amo ang pag-abot sini nga bato, mga biyan. This world will not last long. Kung imo pahigdaon, mga biyan, ang larawan, kag imong tunan, alin sa panahon ni Daniel, alin sa panahon ni Nabucodonosor, ang tanan nga propesiya, alin sa Babylonia, alin sa Medo-Persia, padulong sa Greece, padulong sa Roma, padulong sa divided kingdom, ini tanan na tabo na. Meaning, halin sa ulo, padulong sa tiil, ang tanan nga propesiya na tabo na. Ang ato na lang ginapaabot, amo ang pagtabo sang isa kaging harian, ang pagkahulog, ang pag-abot sang bato. So ari kita mga biyan,
Ari kita sa katapusan ng yugto sang history sang kalibutan. Thus, in a little while, I would say, and I believe, in a little while, we are going home. Hindi na gid maglungtad, hindi na magdugay, ini nga kalibutan. Samtang kita magapadayon sang pagtuon sang libro ni Daniel, di always ang pirmi nga ginabalik-balik, waton makit-an sa tanan nga propesiya, we are almost, home. In a little while, Christ's kingdom will come soon. Lastly, mga biyan, the prophecy is sure. Yes, ang propesiya, sure gid ini nga matuman. Sometimes, I believe, ang purpose nga agin sulat ang Daniel 2 para nga aton gid saligan permanente ang propesiya. I believe, madamo ang nagapangitabo subong pagsugod pa lang sa January, kag madamo na ang mga tao nga nagatuon sa Biblia, ginakulbaan na, amo na gini. Well, mga biyan, para hindi kita matalang, tuon kita sang propesiya because the prophecy is sure. Jesus is coming soon. I believe, ining pandemic nga aton gina-experiensyahan subong, ining kalisod nga aton gina-experiensyahan subong, madamo pa ang aton ma-experiensyahan sini sa mulabot. Because the prophecy is telling us, the closer, we come, the closer is the coming of Jesus Christ, the many, the intense calamities nga may tabo sa sininga kalibutan. Yes, the prophecy is sure. We are being told by Peter, 2 Peter chapter 1, verse 19. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place. Amo ni mga biyan, I believe madamo pa kita nga mga pamilya nga kinanglan naton walihan. I believe nga madamo pa ang ara sa kadudulman, pinaagi sa pagtuon sang propesiya, pinaagi sa pag-share naton sini nga wali sa ila. They will be able to see the light because the prophecy is a light, in these last days. Until the day dawn, ang tud nga mag-aabot ang kaagahon, and the day star arise in your hearts. Mga biyan aton lauman, ini nga mga butang nga may tabo sa aton kinabuhi. Way na kita sang oras, mga biyan, akon gid ginapaningkamutan nga makatapos kita on time. Akon ginapangabay ang kada isa nga ari nga nagapamati subong. Nga kung kamo man may ara burden, nga aton man isugid ang propesiya, ang damgo ni Nabucodonosor, may tungod sa ulahing mga adlaw, aton i-share ini nga wali, mga abyan. I-share naton. Accept my challenge to share the gospel, to share. You can add, your family members in your friends list, kag aton ini i-share para aton man pamilya mapreparar sa malapit na langgid nga pagbalik sa Ginoo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsubaybay. Padayon kita nga magatuon sa libro ni Daniel, buwas alas 6 hasta sa alas 7 gyapon, parehas nga panahon, magapadayon kita sa pagtuon buwas aton tun-an ang Daniel kapitulo 3. Magaduko kita sa aton mga ulo sa pagtakop sini nga seminar. Amay nga langit nun, yara ikaw sa kaitasan sa mga langit. Wala man namon amay masaysay tanan ang gusto nimo ipasaysay karon nga hapon. Kabay pa amay ang imong balan nga espiritu amo ang magagiya
sa tanan ng mga pulong nga amon ginhaboy sa kahanginan. Nga ini magatupa sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga nagakinahanglan sini. Kag sila man makaangkon amay sang kasanag sang propesiya nga imo ginhatag kay Nabucodonosor sa una nga panahon. Salamat amay. Kag i-bless ang tanan nga nagapamati karon, tanan nga naga-share sang messages. I-bless man amay, padayon i-bless ang imo mga katawhan. Sa sini nga kapanahonan, itago sila amay sa idalom sa imo nga pakpak para kami safe sa virus nga nagapalibot, para kami makapadayon pa amay sa pagpanguwali kag pagpreparar, pagtabang preparar sa imong ikaduha nga pagbalik. Salamat. Ikaw sabat sa amon nga pagampo. Amon ini ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless everyone kag mayong gabi iliwat sa inyo tanan.